Good day mga ka-idol, update tayo sa PBA na kung saan magsisimula na nga ang playoffs sa paparating na Friday na kung saan ang Barangay Ginebra at ang Magnolia Pambansang Manok Timplados ay magtatapat. Ito nga yung Manila Clasico na kung saan meron nga advantage ang Barangay Ginebra na meron silang twice to meet advantage kontra sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Dahil nga sa twice to beat advantage ng Barangay Ginebra San Miguel, malaki ang tsansa na matatalo daw ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Kung sakasakali mang daw matatalo ang Magnolia Pambansang Manok Timplados, ay siguradong balasahan na magaganap sa Magnolia Pambansang Manok Timplados, especially sa head coaching. Especially si Coach Chito Victolero ay papalitan na daw ng bagong head coach ng Magnolia na magaganap pagkatapos mismo ng playoffs. Ito daw ay papalit ay si Chris Gabina. Si Chris Gabina, kung matatandaan nyo, ay huling nakapag-head coach sa Rain or Shine Elasto Painters noong 2022 bago ito i-take over muli ni Coach Yeng Giao. At pagkatapos nga ng kanyang head coaching experience sa Rain or Shine, ay lumipat ito sa Taiwan na kung saan ang liga nga sa Taiwan at isang kupunan ang kanyang hinawakan ay Taichung Suns na kung saan isa sa pinakamalakas na kupunan sa Taiwan. Pero noong 2023, agad-agad ay nilisan nito ang Taiwan at ang Taichung Suns at ngayon ay wala pa itong hinahawakang kupunan sa kahit anong liga. Pero sa experience na meron si Chris Gabina, hindi lang sa Rain or Shine, hindi lang sa Kia Mahindra na ngayon ay Terra Permajip, ay malaki ang tsansa na maidadala neto ang Magnolia Pambansang Manok pabalik sa promising land na kung saan kinakailangan nga makakuha ng kampyonato ng Magnolia Pambansang Manok dahil si Coach Chris Gabina hindi lang ito basta-basta coach, conditioning pa ito. Isa ito sa pinaka magaling na strengthening conditioning coach. Kaya naman marami ang nagsasabi napakagaling talaga ni Chris Gabina. Samantala, ang PBA draft ay nalalapit na, ilang buwan na lang at sa July na nga magsisimula ang PBA draft. Maramihan sa mga players ngayon ay nagbibigay na ng pangalan na posibleng ilista sa PBA draft at isa na nga dito ang posibleng magpa-draft na Filipino-Canadian. Ang Filipino-Canadian na ito ay nasa bansa na at naglalaro sa iba't ibang liga. Opo, ito ay si Remy Huntley. Si Remy Huntley ay mayroong height na 6'2". Nanggaling ito sa South Alberta University at ngayon ay naglalaro sa Phil Navy sa Go for Gold. At huling nakikitang naglaro din ito sa BGC Builders sa East Asia Basket. Dahil nga ang kakayahan ni Remy Huntley ay badly needed ng Magnolia dahil sa kakulangan nga ngayon ng shooting guard ng Magnolia dahil isa itong strict shooter at the same time slasher na posibleng makatulong sa Magnolia Pambansang Manok Timplados lalong-lalo na sa kanilang mga guard na nagkakaedad na at syempre kinakailangan talaga ng Magnolia ng isang guard na athletic at the same time high flyer at the same time po pwede maging defensive specialist lalong-lalo na si Mark Maroca anytime posible nang magretiro kaya aabangan natin kung makukuha ba ito ng Magnolia Pambansang Manok Timplados. Ito na, update tayo kay Greg Slaughter. Si Greg Slaughter ay dumating na nga ng bansa. Opo, matapos nga ang stint neto sa Japan na kung saan naglaro nga ito sa isang kupunan doon sa Japan na Rising Fukuoka ay nagbabalik na si Greg Slaughter sa bansa para maglaro hindi sa PBA kundi maglalaro ito sa MPBL sa ilalim ng Manila Stars dahil nga ang kanilang head coach ay si Chris or si Charles Chu ay madaling napapirma
ni Charles Chu si Greg Slaughter dahil nga isa ito sa mga matalik na kaibigan ni Greg Slaughter. Pag-amin pa nga ni Greg Slaughter, hindi siya babalik sa PBA. Napapabalita kasing ibabalik daw ito sa PBA at paglalaro sa Barangay Ginebra, San Miguel. Pero ayon kay Greg, hindi siya dahil malaki ang kanyang problema tuwing naglalaro ito sa PBA dahil sa mga kontrobersya. Pag-amin pa ng isang report, ginaalok daw ito ng Barangay Ginebra ng 1.2 million kada buwan para magbalik sa Barangay Ginebra kahit ang Northport Batang Pier ang nagmamay-ari ng kanyang rights. Pero ayon din sa isang report, si Greg Slaughter kaya ito napabalik sa Pilipinas at napapayag na maglaro sa MPBL at sa Manila Star dahil ang sinasahod nito ay 800k or 800,000 per month, na kung sakasakali mang dumating itong si Greg Slaughter sa MPBL ay mas lalong lalakas ang MPBL at baka dumugin ang MPBL dahilan para iangat ni Greg Slaughter ang kalidad ng paglalaro dito. At ayon nga sa isang report, parang si Manny Pacquiao daw ang magpapasahod kay Greg Slaughter dahil isa ito sa pinakabigating player na maglalaro ngayon sa MPBL. Kaya naman isa sa pinakasikat ngayon na koponan ang Manila Stars. Aabangan natin kung ano ba ang kayang gawin ni Greg Slaughter. Kaya ba niyang ipakampyon ang Manila Stars sa kasalukuyang konferensya ng MPBL? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Ronald Bersubidad, Yornel Belches, Julius Roche at si Mr. Ronald Gato ng Aboyog Leyte. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganoon din po sa TikTok channel ko at sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.